Hindi na umalis sa Angeles, Pampanga si Alma Moreno para madaling makadalaw sa nakakulong na anak niyang si Mark Anthony Fernandez. Daron din para sumuporta si Lorna Tolentino, ang stepmom ng aktor. Saksi live si Tricia Safra. Tricia? Igan, dito pa rin sa Angeles City Police Station 6 natutulog si Mark Anthony Fernandez habang wala pang commitment order na nanggagaling sa korte para mailipat siya sa Pampanga Provincial Jail. Sa pagitan ng rehas na bakal, muling nagkita ang mag-inang Mark Anthony Fernandez at Alma Moreno. Sa Angeles City na muna mananatili si Alma para umagapay sa nakakulong na anak. Bukod kay Alma, dumalaw rin ang stepmom ni Mark Anthony na si Lorna Tolentino na yumakap pa kay Moreno. Kasama ni Lorna ang dalawang anak nila ng yumaong aktor na si Rudy Fernandez. Solo sa kanyang kulungan, may kutsyon at electric fan, pero para kay Mark, parang nasa loob siya ng Bartolina. Pang-apat na araw na niya ngayon sa kulungan ng Station 6 ng Angeles City Police makaraang mahulihan ng 1 kilo ng marijuana. Kung pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling, mas gusto niya raw mailipat na agad sa Pampanga Provincial Jail sa San Fernando. Doon, pwede raw siyang makapaglakad-lakad at makapaglaro ng paborito niyang basketball. Ayon sa mga pulis, maagang natulog si Fernandez bago mag-alas 8 ng gabi. Pag-alis din ng kanyang mga dalaw, nawala na rin ang mga nakikiusisang tao sa police station. Umuulan din kasi. Inilipat na sa District Jail ng Angeles City, Pampanga ang aktor na si Mark Anthony Fernandez na naaresto matapos mahulihan ng 1 kilo ng marijuana. May ulat on the spot si Katrina Son. Katrina? June, mula nga sa Station 6 ng Angeles City PNP ay inilipat na nga ngayong umaga dito sa Angeles District Jail ang aktor na si Mark Fernandez. Mag-aalas 9 ng umaga kanina nang ilabas ang aktor na si Mark Anthony Fernandez sa Station 6 ng Angeles City PNP. Mula roon ay didiretso na nga sa Angeles District Jail ang aktor para ilipat ng kulungan sa bisaya ng commitment order na inilabas ng korte kahapon. Pagkadating naman ni Mark dito ay agad na sumunod sa loob ang ilang kasamahan umano ng kanyang ina na si Alma Moreno para bigyan ng aktor ng ilan sa mga pangangailangan tulad ng tsinelas at mga unan, electric fan at foam o kutsyon. Kwento ng ilan sa mga bumibisita dito, nakita raw nila si Fernandez na idiniretso sa Selda 8. Bago yan manilipat ang aktor sa Angeles District Jail kanina, dumalaw ang ina niyang si Alma Moreno. Tumanggi siyang magpa-interview pero nang kausapin siya ng GMA News, sinabi ng kanyang ina na okay naman daw si Mark Anthony. Sa magdamag na pagbabantay ng GMA News kay Fernandez, paulit-ulit nating nakita na bumabalik sa banyo dahil may iniinda raw siya sa tiyan. Bawal siya kunin ng video sa kulungan pero nang makausap ng GMA News ang aktor, kanyang sinabing okay lamang daw ang kanyang lagay. Ayon naman sa secretary ni Alma Moreno, bibisita rin daw si Winwin Marquez ngayong araw. At ayon naman nga sa abogado ni Mark na si Attorney Sylvia Flores, nasa isang normal na selda si Mark ngayon kung saan nakakulong din ang ibang mga preso. Di rin daw maganda ang pakiramdam nito kanina umaga pero mas okay na raw ito ngayon. At June kahapon nga na-receive nung Angeles PNP yung commitment order, pero nagpasya sila na ngayong umaga ilipat dito nga sa Angeles District Jail ang aktor dahil 10 oras na daw ng gabi kagabi. June? Katrina, kumusta yung sitwasyon dyan sa bagong kulungan kung saan ngayon nakapiit si Mark Anthony Fernandez? Ang balita ko kasi nung una, base dun sa kanilang motion, Katrina, ay gusto nila na sa provincial jail sa San Fernando mailipat. So, ibig sabihin, hindi pinagbigyan yun ng korte at sa district jail. Yung district jail, ang balita ko doon, very congested daw yung lugar na yun, Katrina. Tama ka dyan, Mark. Tama ka dyan, June, dahil dito nga sa district jail ay medyo congested daw. Actually, isang selda, kwento ng mga bumibisita dito, ay abot daw sa 100 o 150 daw yung mga nakakulong. Pero ayon naman dun sa mga nakakita, doon daw sa selda 8, kung saan daw si Mark Fernandez ngayon, ay medyo maluwag naman daw. 3 raw doon yung mga double deck, kaya maaari daw na yung isa sa mga double deck ay ibigay daw kay Mark. Mas maluwag naman ito, June, compared nga doon sa Station 6. Dahil sa Station 6 hindi siya masyadong makagalaw dahil maliit nga yung selda. Pero dito pwede raw siyang maglakad. Kaya kahit papano medyo mas maayos yung kalagayan niya ngayon dito sa District Jail kaysa doon sa Station 6. June? Yun din kasi yung isa sa mga nirereklamo ni Mark Anthony Fernandez, Katrina. Bagamat nag-iisa siya doon sa Station 6, doon sa selda na yon,
hindi daw siya makagalaw, hindi man lang siya magkaroon ng pagkakataon para maski pa paano yung makapagpapawis at makapag-exercise. Yes, June, doon nga hindi siya masyadong makagalaw, hindi siya makalakad. Yun yung isa sa mga pinoproblema niya. Kaya nga rin siguro na medyo sumasakit yung katawan ni Mark Anthony Fernandez. Pero dito, sinuguro naman nila na since medyo mas malaki yung lugar, ay makakatayong aktor at makakalakad at makakalanghap nga ng sariwang hangin. Samantala, sinisisi ni Lolit Solis sa umunoy depresyon mula pa sa kanyang pagkabinata ang pagkaligaw ng landas ni Mark Anthony Fernandez. Pakiusap niya sa publiko, huwag daw husgahan ang aktor. At nakatutok si Nelson Canlas. Anak na raw ang turing ni showbiz manager Lolit Solis kay Mark Anthony Fernandez na nasubaybayan niya mula pagkasilang, pagsikat bilang isa sa gwapings, hanggang mag-asawa at magkaanak. Naging alaga ni Nanay Lolit ang namayapang ama ni Mark Anthony na si Rudy Fernandez. Kaya labis ang lungkot niya sa pagkakaaresto at pagkakakulong ngayon ni Mark Anthony dahil sa 1 kilo ng marijuana. Nakausap na raw ni Nanay Lolit ang ina ni Mark Anthony na si Alma Moreno na iyak lang daw ng iyak sa sinapit ng anak. Sa gitna naman ng mga pangyayari, lumabas daw ang pagiging matatag at maalalahanin ng stepmother ni Mark Anthony na si Lorna Tolentino. Ayon pa kay Nanay Lolit, buong gabi raw hinanap ni Lorna si Alma nang mahuli si Mark noong Lunes. Talagang wala siyang ginawa kundi hanapin si Alma kasi wala siya yata ang telepono ni Alma Moreno. All night long, she was looking for Alma hanggang nagkausap silang dalawa. At nakakatuwa, pag nag-uusap sila talagang parang ang common denominator lang nila si Mark. Hindi maiwasan ni Nanay Lolit na sisinghin ang depresyon ni Mark na nagsimula raw mula sa kanyang pagbibinata. Dahil daw sa mga bagay na hindi matanggap ng aktor, tila naging ligaw na ito habang daladala ang labis na kalungkutan. Ayoko man sabihin, nag-start yan, nakita ko yung deepest depression niya nung nakapag-break siya nung kay Claudine Barreto. Talagang that was talaga yung talagang downfall niya. And then, nung namatay tatay niya, kailangan talaga ni Mark ng medical help. Tumangging magbigay ng anumang komento si Claudine kaugnay sa kinakaharap ngayon ni Mark o naging takbo ng kanilang relasyon noon. Para matapos ito, 200,000. Ang pelikulang pinarangalan sa Cannes na Marosa ang naging huling pelikula ni Mark Anthony sa ilalim ng direksyon ni Brillante Mendoza. Supposed to be doon isa siyang pulis. Napaka-ironic nga. Ikinagulat ni Direk Brillante nang mabalitaang nahuli si Mark Anthony. Magaling siyang artista. No? Yes, I'm talking about Marosa. Kasi nung kinukuha ko siya, maraming nagsasabi sa akin na wag mo siyang kuhanin na. Kasi baka magka-problema ka pa. True enough, hindi naman ako nagka-problema. Marami pa raw plano si Mark Anthony bilang aktor at gusto pa ngang i-remake ang mga pelikula ng amang si Daboy. He always parang talk about his father at saka yung anak niya. Sabi niya, alam mo, mas nagmana yung anak ko kay Daboy kaysa sa akin. Kapwa man nalulungkot sina Nanay Lolit at Direk Brillante. Kanya-kanya silang pakiusap na wag munang husgahan si Mark Anthony. Basta tandaan nila si Mark, gumagamit lang pero never naging puser. Siguro yun lang. Kaya kung ano man ang kasalanan niya, sana matanggap din natin na pwede pa naman mabago. Matagal ng debate kung dapat gawing legal ang medical cannabis o marijuana sa Pilipinas. Sa ngayon, may nakabinbinang panukala na magbibigay ng access sa mga pasyenteng nangangailangan ng sinasabing lunas mula rito. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, sa mga bansang Cambodia, Bangladesh, Australia, Canada at maging ilang mga states sa Amerika, maluwag yung kanilang mga batas kaugnay sa paggamit ng cannabis o ng marijuana. Taliwas yan sa mga bansa tulad ng China, Singapore at maging dito sa Pilipinas. Katunayan, itinuturong itong illegal drugs. Taong 2013, Jessica, nagsimula yung kampanya ng ilang mga grupo na nananawagan na gawing legal ang paggamit ng marijuana sa paniwala na makakagaling daw ito sa mga sakit tulad ng cancer, glaucoma, epilepsy at iba pa. Pero mukhang tutol dito yung mga otoridad lalo't paniwala nila mas maraming masamang dulot ito kesa maganda. Pagkontra sa cancer, ito ang katwiran ng aktor na si Mark Anthony Fernandez kung bakit siya gumagamit ng marijuana.
Anya, nangangamba siyang baka matulad siya sa kanyang amang si Rudy Fernandez na namatay dahil sa pancreatic cancer. Sa bisa ng DOH Administrative Order noong 1992 at Board Directive nitong 2014, maaari raw mag-apply ng permit sa DOH o Department of Health, FDA o Food and Drugs Administration at BDB o Dangerous Drugs Board ang sinumang nagnanais na gumamit ng marijuana bilang gamot. Inaalaw po ng batas yan, pero kailangan may special permit to use it for medical purposes. Dagdag ni Ubial, hindi lingid sa kaalaman niya na may ilang doktor na posibleng nagre-reseta na ng marijuana sa kanilang mga pasyente. Pero Sa aming experience, wala pa pong nagre-request sa FDA. sa Kongreso muling inihain ang House Bill No. 180 o Philippine Compassionate Medical Cannabis Act para mas magkaroon ng akses ang mga pasyenteng nangangailangan nito, regulated at partikular rin ng mga pamantayan sa kung sino ang pwedeng gumagamit ng medical cannabis. Sa ilalim ng panukala, ang mga pasyenteng may cancer, glaucoma, multiple sclerosis, may pinsala sa spinal cord, epilepsy, HIV/AIDS, mga nasa hospice care na may post-traumatic stress disorder, rheumatoid arthritis at iba pang kondisyon na isasaalang-alang ng DOH ang pwedeng gumamit ng medical cannabis. Tanging mga sertipikadong doktor lang ang pwedeng magreseta sa kanilang pasyente. Ang pagsasabatas nito, matagal nang inaasahan ng mga naniniwala sa bisa ng medical cannabis tulad ng grupong Philippine Cannabis Compassion Society. Si Lincoln Lagandaon may 23 anyos na anak na may global developmental delay at inaatake ng seizures. Madalas siyang atakihin tuwing madaling araw, 3 araw sa isang linggo. Naging inspirasyon daw ng kanyang anak para tumulong sa pag-akda ng House Bill 180. Minsan, binigyan ng doktor ng ganito, tapos after few months, persistent pa rin. So, kalit na naman siya. Upon seeing the video of Charlotte sa YouTube, I was really convinced na ito ang dapat na para sa anak ko. Ganito rin ang sentimiento ni Girlie Cleofas. Hirap na hirap raw siyang makita ang anak na si Julia na mayat-mayang inaatake ng seizures dahil sa sakit na cortical dysplasia at infantile spasms. Hindi raw sapat ang mga anti-epilepsy na gamot na ibinibigay sa kanyang anak. Buwan-buwan kami nagtataas ng dosage niya hanggang sa sagad na yung dosage na ini-intake niya sa araw-araw. Hindi pa rin nababawasan yung seizure niya. Pero ang kinababahala ng Dangerous Drugs Board, posibleng maabuso at gamiting palusot lang ang medicinal value nito. Ang daming nagsasabi ngayon na gamot naman, ang marijuana, hindi naman nakaka-addict, wala namang masamang epekto. Hindi po totoo yan. Hallucinogen siya, no? Mind-altering. Long-term studies have shown that it alters yung learning experience ng individual. Nahihirapan na silang mag-aral, yung memory, nagsasuffer. Noong 2015, numero 1 na ang marijuana sa pinakaginagamit at ibinebentang illegal drugs sa bansa ayon sa DDB. Pangalawa lang ang shabu, kabataan din ang numero 1 gumagamit nito. Sa gitna ng debate kung dapat bang gawing legal ang medical cannabis sa bansa, naniniwala ang dating Health Secretary na si Dr. Jaime Galvestan na malaki ang may tutulong ng medical cannabis sa paggaling ng pasyente. Halos 4 na dekada na rin nag-aaral at nagsasaliksik si Tan sa aspeto ng medicinal plants. Ang isa kasi sa pinaka-masaklap na reklamo ng mga pasyente ay yung kirot. Ang pag-unang hakbang ay matanggal ang kirot sa paggagamot ng cancer. Jessica, yung House Bill 180 ay kasalukuyan pa rin na nasa committee level. Yan yung ifinail ni Isabela Representative Rodolfo Albano. At patuloy yung paglalabi ng PCCS dun sa mga mambabatas na gawing tuloy itong maging batas. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tutol siya dun sa paggamit ng marijuana, liban na lamang kung talagang makakalikha ng isang gamot mula rito. Jessica. Steve, liwanagin lang muna natin. Sa pagkakaintindi ko kasi, iba yung marijuana na ikinaka-addict ng maraming mga kabataan doon sa medical marijuana na tinatawag. Ito yung nakakagamot, lalo na sa mga bata na may seizures. Tama ba yung intindi ko, Steve?
Tama ka dyan, Jessica. Kasi yung marijuana ay meron siyang 400 na iba't ibang mga kemikal. Pero isa lamang na component nun, yung nakakagaling. Yun yung CBD na tinatawag nila. At yung CBD na yun, ang sinasabi ng Dangerous Drugs Board, baka pwedeng isynthesize yung chemical na yun para yun lamang yung magagamit. Kasi yung iba, yung may mga psychoactive effect dun sa mga ibang makakahitit or yung mga naninigarilyo nun or ginagamit siya bilang gamot, yun yung dapat nilang ihiwalay kasi yun daw yung sinasabi nila na nakakasama liban doon sa CBD. Kaya nga ang sabi ng Dangerous Drugs Board, kung magiging kagaya nung sa Amerika, nakabuo sila ng isang gamot para sa sakit sa tiyan, yung Maridol na tinatawag. Kung makakalikha raw ng ganung klase ng gamot at makakabuo, ay posibleng matanggap at maalis yung sa listahan ng mga ipinagbabawal na droga. Pero as it is sa ngayon, dahil 400 na iba't ibang chemical yun so illegal drugs daw, mas maraming masama kaysa sa mabuti, Jessica. So, you're saying pare-pareho lang ang pinanggagalingan nito. Ang nagkaiba lang, it's the same marijuana plant. Ang pinagkaiba lang, meron lang isang element, yung CBD, na dapat maihiwalay para yon ang gawing gamot. So, hindi ito ibang variety ng marijuana kasi sa Amerika, sa pagkakaintindi ko, in Colorado, for example, di ba? They're growing medical marijuana o medicinal marijuana. Iba ito? Ganun ba yon? Yun ang sinasabi sa atin ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung marijuana in general ay may iba't iba siyang component pero lamang isang element na nakagagaling at kung sakali nga na mahihiwala yung element na yon ay makakatulong sa paggamot dun sa mga may sakit. Pero kung hindi nga ito magagawa, talaga namang maituturing pa rin daw itong dangerous drugs, lalo't maraming mga components na magdudulot ng mas malala pa na kondisyon doon naman sa mga gumagamit nito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve.